Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our third reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa third reading of the day today. Ayan. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa third reading of the day today. Kamusta po? Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, and third reading bago po tayo tumalon dito sa sana po napanood nyo na yung first, second ngayon bago po kayo tumalon dito sa ating third reading of the day. Okay? Ayan. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And pili po tayo ng another 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay sorry po, ano pala, and 10. Okay, tabi muna po natin yung mga hindi natin napili. O sige, yan na, lumabas. Yan, so sa ngayon po may lumabas na dito po ay self-pity. Meron pong taong nangungulila sa'yo, no? May tao po na nag-iisip sa'yo at may tao pong nangungulila sa'yo, no? Hindi niya po maamin-amin pero nangungulila po siya sa'yo at nangungulila po siya sa mga pinagsamahan nyo. Actually, ngayon po naiisip niya lahat ng pinagsamahan nyo at ngayon niya po gustong ngayon niya po siya nag-iisip, no? At talagang hindi niya talaga kinakaya yung lungkot na nararamdaman niya, no? Talagang nangungulila po ito sa iyo. Yan. Nag-ayusin ko lang po. Yan. The Fool in reverse, this is all about hesitation, ano? Hindi po din siya unwise decision, hindi din siya makapag-desisyon. Natatakot po siya na baka mali yung maging desisyon niya ulit, or baka makasakit na, makadagdag pa, or talagang gumatong pa sa mga nangyari, no? So natatakot po siya na baka meron siyang magawa na somehow po ay natatakot siya na baka in the long run lalo ka po niyang masaktan. In the long run, baka lalo po siyang makaramdam ng hindi, baka lalo raw pong gumulo at lalo lang pong parang hindi maganda yung mga mangyayari sa inyo. Kaya ngayon, bago po siya magdesisyon, talagang sinusure niya muna po, pinag-iisipan niya kasi ang dami niya pong desisyon na mabilisan. Ang dami niya pong desisyon na hindi niya talaga pinag-isipan, very impulsive decision. Kaya sa nakikita ko po dito ngayon ay talagang hindi niya po maiaalis ngayon sa'yo, no? Hindi niya po maaalis sa'yo na medyo wala ka ng tiwala sa kanya, at yun po talaga yung naiisip niya na parang wala ka na pong tiwala sa taong ito, no? Yan. Very disorganized po ang taong ito ngayon, ano? Marami po siya ngayong anxiety, chaos, overwhelmed po siya sa mga nangyayari. Very disorganized yung buhay niya at hindi niya po inisip, no, kung ano na raw po ba yung susunod na mangyayari sa buhay niya. Sabi ko nga po sa iyo na walan po ito ng direksyon, kaya nangungulila po ito sa iyo sa ngayon, ano? Hindi niya po alam kung ano po yung kanyang gagawin, hindi niya po alam kung ano ba yung mga kaganapan o magiging mga susunod na kaganapan sa buhay niya. Para raw po siyang nakahang and nakahold yung buhay niya kasi talagang maling-mali daw talaga, no? Nung naghiwalay po kayo, ayan, the Lovers in reverse,
parang naging unstable, no? Akala niya kasi talaga hindi ka na niya mahal. Naghiwalay kayo, parang failure sa kanya na malagpasan yung test sa relationship nyo, no? Meron kasing mga sinasabi na pag nalagpasan nyo to, okay na sana eh. Pero ano ang nangyari? Ang nangyari dito is hindi po siya nagwagi, no? Sa temptasyon, talagang natempo ang taong ito at talagang naging selfish po siya, no, sa mga bagay-bagay. Siya po ay naging selfish, hindi niya po inisip kung ano po yung mga mangyayari sa kanya, no. The world in reverse is all about frustration, emptiness, failure, lack of fulfillment, mga unfinished business, no, mga missed opportunities, no. Marami po siyang ganyan, ano, hindi niya po inisip kung ano po yung mga mangyayari, kasi sugod po siya na sugod. Ayan, no, nung una po wala siyang pakialam, hindi niya po alam na pagsisisihan niya pala yung mga pagsugod niya ng pagsugod, kasi parang fearlessness, no, wala siyang pakialam, adventure, parang very brave siya nung pinasok niya to, pero ngayon po palang sa kanya pumapasok lahat, no, parang ngayon po talaga sa kanya nagsisink in lahat, no. That in reverse, this is all about imprisonment, no? Para siyang stagnant, no? Parang ayaw niya man po, pero wala na siyang magagawa dahil gusto niya mang umalis dito sa sitwasyon na to. Parang naiipit siya, hindi niya po alam kung paano daw po niya, ano daw po ang kanyang gagawin, kasi medyo hirap po siya when it comes to decision making, no? Wala pong kagana-gana ang taong ito sa ngayon. Very careless kasi ang nangyari sa kanya. Ngayon unfocus siya, no? Parang nawala ng meaning yung buhay niya, parang very uninspired siya, wala siyang motivation, lack of passion itong taong to, parang lahat na lang tipong ganyan ngayon, na wala siyang pakialam. There is doubts, no? Meron siyang doubts, no? Parang hindi niya alam kung ano ba yung kanyang gagawin sa mga susunod na desisyon niya sa buhay. Gusto man din niyang ayusin lahat, pero parang ngayon ay may doubt siya sa sarili niya kung kaya niya, kasi para na rin po siyang nanghihina, no? Para na rin pong pakiramdam ng taong to is wala na siya, napunta siya sa isang sitwasyon na hindi niya pinasok niya, hindi niya po alam labasan o lusutan, ano. Frustrated po ang taong ito. There is frustration, naging defensive lang po ito. Now, there was a time itong taong pong ito, akala mo po ay naging demonyo na, no? Pero ngayon po para po siyang bumabalik sa niya, ulirat niya. Very anxious po siya, very defensive, no? Ang dami pong delays na nangyayari sa buhay niya, at talagang sa nakikita ko po sa kanya ay wala, gusto niya po talagang umalis kung saan meron, gusto niya pong tanggalin yung connection niya o cut yung cord, no, sa kanila nung kung sino man ito o mga taong nag-impluwensya sa kanya, pero hirap po siyang umalis, no. Naging bias kasi siya sa decision, naging bias siya, there's false accusation, ang dami niya pong blame sa'yo, ang dami niya pong false accusation sa'yo, na minsan hindi mo na rin po malunok, no? Hindi mo na rin po kinakaya, parang ang pakiramdam niya is, ano ba to, no? Parang lahat na lang ako may kasalanan. Siya na yung nanloko, parang ikaw pa din yung may kasalanan, na parang minsan hindi mo matanggap na ako pa din, kahit na ikaw na alam naman natin dalawa, between the two of you, alam nyo na siya yung may kasalanan, pero ang galing niyang mag-twist ng sitwasyon, no? Nabaliktad niya lahat, at ngayon, hindi niya na mababaliktad yan sa sarili niya, no? Ikaw po ay nakakatuwa, no? Ikaw po ay nagkakaroon ng progress sa iyong sarili, na nagkakaroon ka ng progress, nagkakaroon ka ng maayos ang nagiging buhay mo kahit pa na-hurt ka. Pilit mong nilalabanan, pilit mo talagang kinakaya lahat, and sa totoo lang, masyado kang naging brave, no? At sa nakikita ko dito ay kahit feeling mo yung tao mo ay nag-fail sa relationship nyo,
immature, no? Parang nasaktan ka pa din na alam mo na siya'y may kasalanan, pero parang somehow at the back of your mind, kino-question mo din po yung sarili mo na kasalanan ko ba nga? Parang ganun, no? Siya po ngayon ay very moody, no? Aburido po ito. Ang dami pong nare-neglect nito na mga kailangan niyang gawin. Very insecure siya ngayon sa sarili niya at parang hindi niya po alam hanggang kailan siya makakaramdam ng ganito, no? May mga betrayals po siyang nararamdaman ngayon, rejection, para po siyang disloyalty, nararamdaman niya po yan sa mga taong akala niya ay kampi sa kanya, akala niya ay kaibigan niya. Pero ngayon po kasi nakakakita ako ng pag-isolate, no? Ina-isolate niya po yung sarili niya dito, ina-isolate niya po yung sarili niya, nilalayo niya po yung sarili niya para po hindi niya po talaga alam kung ano po yung kanyang gagawin, ano. Ang pinaka naging desisyon na lang po niya is ilayo po yung kanyang sarili from this kind of situation. Pwede pong blinakan niya, nagblockan po kayo sa isa't isa, pero distracted po siya, pakiramdam niya po hindi po yan yung tamang gawin. Pero ngayon wala po siyang choice but to isolate yung sarili niya, no? Ina-isolate niya po yung sarili niya dito at talagang nahihirapan po siya sa totoo lang, no? Ang tao pong ito ay naging careless kasi, no? Naging careless siya. Naging careless siya sa mga desisyon niya. Hindi niya po iningatan, hindi niya po inayos kung ano man po ito. Talagang parang pabigla-bigla siya ng mga naging desisyon. And ngayon, takot po siya, no? Wala po siyang magawa, no? Talagang meron po siyang hesitation lumapit sa iyo. Wala po tong any initiative lumapit sa iyo. Parang nag-wait po siya, no, kung meron po siyang pag-asa. Parang naniniguro siya kung lumapit pa siya sa iyo. Naninigurado muna po siya bago siya gumawa ng hakbang, bago siya gumawa ng aksyon. Naniniguro muna po siya o nagsisigurado, no? Yan po yung nakikita ko sa kanya. Very disorganized po ang taong ito, at sa nakikita ko po, ganyan din po siya sa mga susunod na panahon. Oh my God, the Tower, ang last card, no? This is all about disaster, no? Magko-collapse po ang kanyang mundo, no? Very heavy, magiging distracted po siya, magkakaroon siya ng reality check na ano ba ang ginawa ko sa sarili ko, bakit ngayon panay karma, bad karma, lahat po ay talagang pagbagsak ng kanyang mundo, no? Talagang very, very distracted itong taong to. At kung makikita nyo po, itong taong to ay wala sa sarili most of the time. Minsan papakita niyang masaya siya, pero hindi niya po yan mapapagtakpan, hindi niya po yan maitatago forever. Kung ano man po yung kanyang nararamdaman, lalabas at lalabas din po yan. Hindi niya po yan kayang itago, no? So yan po ang inyong third reading of the day, ano? So alam mo po yun, yung pagsisisi talaga nasa huli. Wala namang pagsisising nasa unahan, no? Pero mas maganda sana kung may gawin siyang aksyon. Kaya lang ngayon, parang ang pagsisisi ay nasa huli. Naniniguro muna siya, no? Naniniguro muna po siya kung meron ba siyang pag-asa bago siya gumawa ng aksyon. Nakakainis. Pero that's the reality, no? So yan po ang inyong third reading of the day. I hope na naka-resonate kayo. If you do, can you give me a like and comment down below, at pakiclick po yung bell, no, para po updated kayo sa ating mga latest videos na i-upload, okay? And for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulong-dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. Bukod po dyan, meron po din nilabas ko po bago yan, yung fake account po ng Lady Elena, para makita nyo po, no, kung ano naman po ang fake account at sino po yung scammer at hacker na kailangan nyo pong iwasan. So tingnan nyo na lang po dyan, and pakireport na lang po yung kanyang messenger para eventually mawala siya at talaga naman pong hindi na po siya makapanggulo sa mga subscribers natin. At wag rin po kayong hayaan nyo na po kung minsan may mga sugo yan sa ating comment section. Tinatawanan ko na lang po siya kasi
nililid pa po niya sa iba, no, baka hindi lang po si Lady Elena ang ginagaya niya. Meron din po siyang Dr. Alta, etc. etc. Okay? So, sige, maraming salamat po at maging wais po kayo and smart, okay? Ang lagi ko pong bilin sa inyo, ha, alam nyo naman po, is just to live one day at a time. Tulong nyo na po yan sa inyong sarili, no? Kailangan po kayo ay maging gumising. You do 3 things that will make you happy for the day. You have to prioritize yourself, your happiness, no? Kung kayo po ay nalulungkot, sampal-sampalin nyo po yung sarili nyo at i-penalize nyo po. Lambing nyo na rin po yun sa sarili nyo, no? And of course, we have to be grateful, no? Pagising po natin, kailangan tayo maging grateful na tayo po ay kailangan natin maging masaya, kailangan po natin maging grateful na tayo po ay buhay pa din at tayo po ay may pag-asa pang baguhin ang ating mga sarili. Okay? And of course, you have to love yourself because self-love is still the best love of all. And of course, you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po for another set of reading. Mamaya, bibigyan ko po kayo ng bonus reading of the day. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all. I love you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.